So we are on diary entry number 818. On December 16, 1936, I have offered this day for Russia. I have offered all my sufferings and prayers for that poor country. After Holy Communion, Jesus said to me, I cannot suffer that country any longer. Do not tie my hands, my daughter. I understood that if it had not been for the prayers of souls that are pleasing to God, that whole nation would have already been reduced to nothingness. Oh, how I suffer for that nation which has banished God from its borders. Disyembre 16, 1936. Inialay ko ang araw na ito para sa Rusya. Inialay ko na ang lahat ng aking inialay ko na ang lahat ng aking pagdurusa at pananalangin para sa abang bansang ito. Pagkatapos ng banal na komunyon, sinabi sa akin ni Jesus, hindi ko na maaaring pahirapan ang bansang iyon. Huwag mong talian ang aking mga kamay. Aking anak, naunawaan ko na kung hindi sa mga panalangin ng mga kalugod-lugod sa Diyos na mga kaluluwa, mapupulbos ang buong bansang iyon. O napakatindi ng aking ipinagdurusa sa bansang iyon na tinanggal na ang Diyos sa mga hangganan nito. Let's see Russia and Poland from the map. No? From the map, you will see the big country, which is Russia at the northern part of Asia. And then on its left, at the western side, no, sa sa kanlurang bahagi ng Russia, no, makikita niyo yung Poland, Belarus, Ukraine, at sa bandang kanluran pa ng Poland, makikita niyo naman ang Germany. Sa kasaysayan ng Poland, no, mababasa niyo yan. Hindi ako ganun ka-familiar, no, hindi ko master yan. But if you would take a look on how Poland was partitioned, no, in the past, pinagkagawa niyan, hinati-hati yan ng tatlong mananakop. Mga conquerors ang tawag natin sa kanila sapagkat sila may mga bansa na sila pero nag-expand sila ng territories. They expand territories for further power. Yung Poland, isa sa sumakop sa kanya ay ang bansang Russia, Russia is located on the eastern part, while Germany is on the western part. Nung mga panahon na pinanganak si Faustina, nandiyan na yan. No? Nandiyan na yung mga mananakop na yan. They have already conquered Poland. In fact, Poland does not exist as a country dati. No? Walang kakanyahan, walang identity, walang kasarinlan. No? Sapagkat hinati-hati nga siya ng tatlong mga bansa, Germany or yung Prussia, and then Russia and Austria. So you saw Austria, no, at the southern portion of Poland. No? So here is Russia, here is Germany, and Australia. Nung sinakop ng Russia, Poland, katakot-takot ng mga uprisings yan. Paghihimagsik ng mga Polish laban sa kanyang mga mananakop. Ilang uprisings din yon at karamihan doon ay lahat sila, no? Talo, bigo.
dahil napakalaking kapangyarihan yung binubuno nila. In 1929, may malaking paglusob na ginawa ang Russia sa Poland. So, basta marami siyang mga attacks, so atake na naranasan from Russia. Halos bugbugin din itong Poland. And yung mga kumbento nga, di ba? Mapapansin nyo sa diary ni Faustina, I think nadaanan na natin ito yung delikadong lumabas doon sa tarangkahan nila. Kasi nga, ano ito panahon ng pananakop. And we know that Russia is communist by nature. Kung kaya, Poland, which is basically Catholic and Orthodox, no? Yung pananampalataya niya, yung faith. Yun yung hindi gusto ng Russia, syempre being a communist country. Kaya yung mga pinapersecute ng mga time na yon, ang karamihan sa mga pinapersecute ng Russia, yung mga pare, madre, mga nasa religious life. In fact, maraming nag-underground, maraming tinatawag na catacomb congregation kasi talagang nag-underground sila. Hindi sila nagpakita. Hindi rin nila sinusuot yung mga abito nila so that they would not be attracting the soldiers. Ang sabi ni Faustina, itong bansa na to, grabe ang kanyang sufferings. No? Because Faustina would offer so many things. She would undergo mortification, si Faustina. She would pray a lot for Russia. And of course, for Poland. Kasi Poland, din naman hindi na rin siya kinalulugdan ng Diyos noong mga panahon din yun. And Russia, for instance, no, ang sinasabi ni Faustine, had it not been for the souls, good souls, who've been continuously praying for that country, for Russia, ay matagal na tong nawala. No, the Lord has already given its punishment na ipataw na sana ang kaparusahan sa bansang ito. No? Subalit, syempre, nagmamakaawa ang mga tao, ang mga banal na mga tao, no, na patawarin ito, panalangin ng kapayapaan, kung kaya, spare for a long time. Pero hindi rin ganoon, no? Sa history, makikita ninyo natin no, na ang Russia, whenever something happens to us, it is always because of our sins, our fault. No? And to maintain balance, kailangan nating maranasan yon. And so, yung isang experience ni Russia, yung talagang halos ano yan, no? Because of that nuclear uh, faulty in the system. So, hanggang ngayon, meron pa rin niyang mga radioactive materials in the area. But Russia did not stop. So if you would see on the map, no, yung Belarus, Ukraine, yan yung mga dinirigma pa rin ng Russia. And we are still praying for Ukraine and Russia in our 3 a.m. Because in 2022, alam natin ang nangyari sa Ukraine, no? Ito naman yung sinalakay naman ng Russia. So magkakatabing mga bansa yan na talagang nasa plano ng Russia na sakupin. And when we say conquering a country, it would always mean war. It would always mean death. So people would be sacrificed in the name of conquering a nation, extending its power. Siyempre, pag nakuha na niya yung Poland, alam ba, meron sa Poland, napakalaking ano yan, no? Napakaraming resources ang Poland. And Russia is very much interested in it.
So after Faustina died, syempre yung World War II, no? Naganap naman. Hindi natapos eh. And in fact, nakita pa rin niya ni Faustina yung magaganap na yan. So if you will see Germany on the western part, no, Germany, so yung mga Germans, yung mga Nazis, 'di ba? Sinakop din na, pinasok din yan ng Poland. So marami talagang namatay. In fact, yung pamilya ni Faustina at yung maraming mga ano no, naging biktima yan ng mga Gestapo at saka ng mga Nazis. So, ilang days lang yun after yung pasukin ng Nazi government, mga ni Hitler, no? Represented by Hitler. Yung Poland, more than 2 weeks lang, I think 16 days if I am not mistaken, no? Sinalakay naman ng Russia ang Poland. No? Nagdeklara ng digmaan. No? Walang official declaration. Basta na lang dinigma ang Poland. So talagang Poland, binayo din. Binayo ng matinding digmaan. At naghirap din, suffered because of this war. Out of that war, kahit na pinigilan ng mga militar, those in power, no, sa pamamagitan ng dahas, kahit na pinigilan nila ang Divine Mercy Devotion, kasi lumalaganap na yan ng mga time na yon. Kahit pa pinigilan nila, and even after the death of Faustina, mas umigting ang pagpapalaganap sa Poland at mayroong paninikil ng pananampalataya. Ito din naman ang naging daan para kumalat ang Divine Mercy Devotion to the whole world. So may isang pare na sabi niya makalabas lang siya ng Poland, pinangako niya na ipapalaganap niya ang debosyon sa banal na awa. So yan ang nangyari noon. If not, again, for the people who have been constantly praying. No? Ilang tao lang yan, imagine niyo. Not the whole world praying for peace. Kasi iba namang wala namang pakialam. No? Tayo ba? Kahit tayo na sa 3 a.m. Ano bang pakialam natin? Marami sa atin wala pa rin pakialam no? Yung don't care about our country, even our country, no? Na sinasamantala ng may mga conflict din tayo, no? Territorial conflict na maaaring magdulot din ng digmaan. Pero wala lang. Even in the 3 a.m. group, may mga gano'n na wala lang. Kung ano nangyayari sa lipunan, wala rin tayong pakialam. So, if not for the people, konting mga tao lang ito na nananalangin, praying for peace, praying for Russia, praying for Poland, katulad ng ginagawa ni Faustina. No? Malamang ay Sodom at Gomorrah na nga no, isang description doon sa diary ni Faustina na wala na ito if not for these people who have been constantly praying. So napakalaki ng papel natin. Kaya kahit na parang wala na lang yung mga nangyayaring digmaan sa Ukraine, yung digmaan ng ginagawa ng Israel sa Gaza, no? Isa yan sa itinatahimik ng maraming tao. Pero kapag ang US, United States, ang nasaling, everyone would be reacting. But in Gaza, yung pananalanta, yung pagpatay, malawakang pagpatay, many are not reacting. Many are not praying. Bahala sila. Parang gano'n, no? Wala na ka tayong masyadong naririnig. And that's why during 3 a.m., hindi natin to kinakalimutan. Yung magdasal para sa Ukraine, para sa Israel, para sa Gaza. No? So wala tayong kinakampihan. Even the conquerors, kahit yung mga nandirigma, kahit yung mga dinirigma, no, pareho sila nating ipinapanalangin sapagkat lahat naman ito ay mga kapatid.
Lahat naman sila ay anak ng Diyos. All these souls need our prayers. All these souls need salvation. No, hindi lamang yung mga naaapi, hindi lamang yung mga dinirigma, hindi lang yung mga Ukrainians, hindi lang yung mga nasa Gaza, no? Palestina, hindi lang sila. Higit sa lahat, nangangailangan din ng panalangin yung mga forces who have the power to conquer nations. Kasi sila, lalo higit sa lahat, sila yung parang wala na talagang Diyos, no? Ang pagpatay ay isang normal na bagay na lamang para sa kanila, no? And imagine this, killing in multitude. Hindi naman ito yung ordinaryong murder lang na isang tao pinatay, ninakawan yung bahay, pinatay yung isang taong may bahay, no? Hindi yung ganun kasimple. War is a lot horrible, no? Kung mayroong mas superlative pa na description, yun eh. Sapagkat ang digmaan, talagang kumikitil ng buhay maramihan. We all know that war is not good. Ang digmaan ay hindi makatao. Kung titingnan nga natin, no, sa karapatang pantao, hindi makatao ang digmaan. Kung sa level ng humanitarian level, hindi katanggap-tanggap ang digmaan, mas lalo ito sa spiritual level. Hindi ito katanggap-tanggap sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At ang mga kaluluwa ng mga tao na nangunguna at nagtataguyod ng digmaan have already disconnected their connection to God. Pinutol na nila ang connection sa Diyos. Because to engage in a war, kakalimutan mo talaga ang Diyos kasi kailangan mong pumatay. You will be violating one of the commandments. Yung isa sa utos ng Diyos na huwag kang papatay. So that is why they are very much disconnected with God. And they need a lot of prayers from all of us. It has to stop. Pero bakit pinapayagan ng Diyos? Again, hindi ang Diyos ang naglunsad ng digmaan. Ano bang kinalaman ng Diyos dyan, no? Pero bakit hinahayaan niya? Kailangan niyang hayaan yan. Sapagkat ito rin ang magbibigay ng order. Back to order. May mga pagkakamali tayo bilang isang bansa. That is why tayo yung nagiging naapektuhan. Hindi natin maiintindihan, hindi natin maunawaan from the point of view of the ones affected. No? Halimbawa, ang Pilipinas, tinigma ng Spain. No? Hindi natin maunawaan bakit for 400 years pinabayaan tayo ng Diyos na mangyari yon. Pero syempre may dahilan, hindi natin nakikita. Ganon din yung mga bansang ito na tinigma. Hindi natin maunawaan ba't pinapabayaan ng Diyos na mangyari ang malawakang pagpatay na ito. So bakit hindi niya pinipigilan? Why? Paano niya pipigilan? This is a man-made calamity. This is a man-made or a human-initiated sin. Di naman nga Diyos ang gumawa nito. So, dahil ito, tayo mismo ang gumawa, tao ang naglunsad ng digmaan, tao rin ang kailangang humingi ng awa ng Diyos. Because of our free will, nangyayari ang mga bagay. Ang ating free will na kailanman ay hindi pakikialaman ng Diyos. Hindi niya para hadlangan. And so, from that free will, nangyayari ang mga bagay na ito. At dahil din sa ating malayang pagdedesisyon, nasa atin din kung hihingi natin ang panalangin at awa ng Diyos. Yun yung kailangan nating gawin. Let us
continue, tayong magsawa. Ipanalangin sila paulit-ulit sapagkat hanggang ngayon hindi po ito natatapos. Hindi ko alam kung anong reaction ni Faustina from the other side of the world, no, where she is right now. Pero alam ko, patuloy siya na nag-i-intercede, nananalangin para sa mga bansang ito, lalo sa Ukraine. No, hindi kasi hindi yan foreign to her, hindi yan iba sa puso ni Faustina, sapagkat yan ay ang mga bansa na malapit sa kanya.